Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Livito Baligon. Isinare niya ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Mayabang niyang hamon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang sabi ni Matibag kay SP Cayetano, "Face me sa legitimate na Blue Ribbon Committee hearing on Monday." Magharap tayo! Legitimate, hindi yung sayo. Kasi tinatawag nila bogus daw yung Blue Ribbon hearing noong June 4. So ito ang reaksyon ni Attorney Baligon. "You're just a bureau chief. A lot of salary grades lower than the Senate President. Pero ganyan ka na kahambog. Lalo ka yayabang kung sa kasipsipan mo, ibigay sa iyo yung inaasam-asam mo na magiging Secretary of Justice." Grabe pala, no? May tinatarget Secretary of Justice. So ano ngayon? Legitimate Blue Ribbon hearing ko, no? Yung kahapon. Anong nangyari? Diba nakakahiya yung nangyari sa kanila? Yung ipinaghahambog nila na legitimate hearing, biglang lumambot, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sabi nila, it's just a meeting. Ano ngayon? Hinahamon nyo ang Senate President. Haharap sa isang legitimate BRC hearing, yun pala, meeting lang. Ay, nako. So, hindi ko maintindihan bakit lumambot sila. Natakot ba sila na baka marisbakan sila dahil alam nila na ang legit na Blue Ribbon Committee ay yung kay Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta? Basta tayo, mga people's reaction. 8,300 ang nag-react. 5,500 ang tumatawa. Sino bang tinatawanan? I'm sure si Matibag. 2,500 ang nag-like. Sinong nilike nila? I'm sure si Attorney Baligon. 131 ang galit. Kanino sila galit? I'm sure si Attorney Melvin Matibag. Comments. General Escobal, 3-star PNP General ito. Nabaguhan ito sa poder na akala niya forever siya dyan. Michelle Boyle, legit Blue Ribbon Committee meeting. Raziel Rilien, Red Ribbon meeting kamo. Christopher Stolas, nag-lipstick pa para maganda ang dating sa camera. Hindi ko nakita ang kanyang itsura. Add Ader. Tapos pagdating doon, meeting lang pala. Ha ha ha. Tinatawanan siya. Paul Iscarian, there's a time for everything. Agree. Sabi ni Tatay Digong natin, there will always be a day of reckoning. Akala nila forever na yung kapangyarihan nila eh. Kasi nga, baka naniniwala sila sa kanilang plano na charter change, extension, and then matagal na naman mamuno ang mga Marcoses. Ganun ba yun? Like father, like son? Palagay ko, makakalaban nila ang taong bayan pag ituloy nila yung ganun. Charter change, tapos puros Marcos na lang ang mamuno. No way. Maghanda po tayo mga kaibigan, lalo na ngayon,
itong labanan sa Senate leadership. Delikado. Pag mayroon pa silang matakot na isang senador na kumalas sa grupo ni SP Cayetano, magiging legitimate na sila na majority. Kasi magiging 13 na sila. Delikado na po yan. Kasi dahil 13 na sila, baka pwede na nilang ituloy yung plano nila na charter change. Hindi ako maniwala yung sinasabi ng grupo ni Soto noon na ayaw namin ng charter change. Ayaw. Hindi ako maniwala. Kaya pagdasal po natin ang leadership ng Senado. Nandyan po ang labanan. Kung walang kakalas na isa, kung maging permanente na lang yung 12-12, panalo pa rin si SP Cayetano dahil siya ang legitimate na leader. Yung Abilino Doctrine na sinasabi nila, hindi yon advisable. Kasi noong February 21, 1941, ang nangyari sa Senate is 22 senators nagsimula sila ng session, so may quorum. Later on, habang nagdidebate na, umalis yung Senator Abilino at siyam niyang kasamahan. Umalis, nag-walk out ba o whatsoever, naiwan ang 12. So yung 12 na naiwan, continuation ng session na sinimulan ng 22, kaya nag-elect sila ng bagong Senate President na yung Cuenca. Iyon ang binabasihan nila na pwede daw yung ginawa nila. No way! Nung nagsimula itong 12, walang quorum. Grabe, self-serving ang interpretation nila. Ang quorum ng 24 is 13. Yun palang pagsimula nila na 12, wala yan. Wala yan. Kaya ang tunay na Senate President natin ngayon, si SP Cayetano, ipagdasal po natin na wala nang kakalas sa 12. Kung mayroon pang isang kakalas, delikado na tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa natagaan na Muugiro. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So ngano man ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa among kalisod. So, igo ra ang amo gipalit sa makaon. So taman ra gid ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante. Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oo. So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala.
So nag-usa kung magulan ante unsa may inyong himuon? Kung kuan magulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. So dili mo makatulog og tarong. Dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat.